Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay April 25, 2023 para sa ikatlong linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. At ngayon po ay kapistahan ni San Marcos, manunulat ng mabuting balita. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay ay hinango sa sulat ni Apostol San Pedro, chapter 5, verses 5 to 14. Mga pinakamamahal, magpakababa kayong lahat at maglingkod sa isa't isa, ayon sa nasusulat. Kinamumuhian ng Diyos ang palalo at kinalulugdan niya ang mababang loob. Kaya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon. Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong kabalisahan, sapagkat Siya ang kumukupkop sa inyo. Humanda kayo at magbantay. Ang diablo na kaaway ninyo ay parang leyong umaatungal at aali-aligid na humahanap ng masisila. Labanan ninyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananalig sa Diyos. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng ganitong kahirapan, kundi pati ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. Pagkatapos ninyong magtiis ng maikling panahon, ang Diyos na bukal ng lahat ng pagpapala ang siyang magbibigay sa inyo ng kaganapan, katatagan, at isang saligang matibay at di matitinag. Siya rin ang humirang sa inyo upang makihati kayo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kasama ni Kristo. Sa kanya ang kapangyarihan magpakailanman. Amen. Sinulatan ko kayo sa tulong ni Silvano, isa nating kapatid na lubos kong pinagtitiwalaan. Sa pamamagitan ng maikling sulat na ito ay nais kong palakasin ang inyong loob at patunayan sa inyo na ito nga ang tunay na kaloob ng Diyos. Manatili kayo sa biyayang ito. Kinukumusta kayo ng mga kapatid na nasa Babylonia, mga hirang na paris ninyo. Kinukumusta rin kayo ni Marcos, ang mahal kong anak sa pananampalataya. Buong giliw kayong magbatian bilang magkakapatid kay Kristo. Ang kapayapaan ay sumainyong lahat, mga tagasunod ni Kristo. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang maligayang araw sa inyong lahat at ngayon po ay kapistahan. Pinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Marcos, isa sa 4 na sumulat ng Ebanghelyo na atin pong pinagninilayan. Ito ang Ebanghelyo na patungkol sa misyon at buhay ni Kristo. Kaya nga sa ating unang pagbasa, si Marcos nabanggit dito na siya ay naging kasama ni San Pedro sa kanyang misyon, kung kaya't nagkaroon ng pagkakataon upang may maibahagi si San Marcos sa atin na ngayon ay tinatawag nating Ebanghelyo. So, sa 4 na manunulat ng mabuting balita, kung mapapansin po ninyo, si San Marcos ang pinaka maikli at ang pinaka una. Tandaan niyo po, bagamat sa Biblia si Mateo ang unang aklat, pero sa pag-aaral po nila ay si San Marcos ang pinakaunang sumulat tungkol sa talambuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Kumbaga, sa sulat ni San Marcos, dito naman nagsimula na makabuo din at bumuo ng Ebanghelyo si San Mateo at si San Lucas. Kaya halos mayroong pong pagkakapareho o pagkakaugnay-ugnay itong Ebanghelyo na ito. Tinapos niya ang kanyang Ebanghelyo. Kung bubuklatin niyo po ang inyong Biblia, tinapos niya ang kanyang Ebanghelyo sa pamamagitan ng atas na ibinigay ni Jesucristo sa kanyang mga alagad na humayo at ipahayag ang mabuting balita sa bawat nilalang, sa buong daigdig, saan man sila makarating. At ito'y kumbaga pagpapatuloy ng nasimulan ni Jesus mismo. At si San Marcos po ay naging malapit sa pamilya kay San Pedro at isa siya sa mga disipulong
nanalangin o tumulong nung panahon na si Pedro po ay naikulong. Ang simbolo o nung panahon ni San Marcos, ito ay panahon din ng Emperor Nero at mahigpit na ipinagbabawal ng emperador noon, no, na lahat ng gawain ng mga Kristiyano. Kung kaya medyo mabilisan, no, ang pagsusulat ni San Marcos, at ang simbolo nga ng ebanghelyo ay leon. So may 4 po yan, no? Ang simbolo ni San Marcos ay leon dahil ito ay nagpapakilala ng katapangan ni San Marcos na kahit na ipagbawal ng Emperador Nero ang mga anumang bagay, no, na may kinaugnayan kay Kristo, ay buong tapang pa rin niyang isinulat ang lahat ng naalalaman niya at ang lahat ng pwedeng, no, makatulong para lumalim ang pananampalataya ng mga tao kay Jesucristo. Kaya naman po, paalala din naman sa atin ngayon sa panahon natin, kailangan talaga natin ng mas marami pang magpapahayag ng mabuting balita. Mas malawak po ang reach o maaabot natin sa kasalukuyan, no? Kaya kailangan natin talagang pagnilayan mabuti ang ating po mga ipinopost, no? Yung ating mga isinusulat, no? Kahit ito pa ay personal mong damdamin, kahit ito pa ay sinasabi mong freedom o kalayaan o freedom of expression, kailangan mo pa rin mas maging responsable kung ang sinusulat mo ba ay makakatulong magbigay ng pag-asa, magpalakas ng loob ng mga taong nawawalan ng pag-asa, o baka ang sinusulat mo ay nagpapalala sa isang sitwasyon, no? Imbis na katotohanan ay nakakabuo ng mga kasinungalingan na lalong nagpapagulo sa buhay ng mga tao. Nawa po, sa inspirasyon ni San Marcos ay mas matutunawa tayo na magsulat at magpahayag ng pawang katotohanan at walang iba kundi ang katotohanan ng itinuturo ni Kristo. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo.